Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong latest pahayag ni House Speaker Martin Romualdez tungkol sa impeachment. Nako, biglang bumait. Parang malungmo Bisaya. Para bang basang sisi na nire-respeto daw niya ang desisyon ng mga senador. Nung una, narinig ko, nung bagong na-postpone yung reading articles of impeachment, nako, astig ang dating. Sabi niya, magtrabaho naman kayo, gawin niyo ang trabaho niyo, kami tapos na namin ang trabaho niyo. Kasi gustong-gusto niya matuloy yung impeachment trial. Kaya lang, sa ngayon, nakikita niya parang malabo na. Okay, ito, sa Facebook reel posted by Chari Murphy. Ito, pahayag ng House Speaker patungkol sa impeachment. Okay. Respect. What do you feel, sir, na dapat po i-prioritize ang legislative over the impeachment proceeding? Well, as I said, impeachment complaint has been transmitted to the Senate, so it's best to leave it to the sound discretion of the Senate on how they plan on disposing. The Senate has outlined the priority measures like measures that they would like to prioritize first, so we have to respect the Yun. decision of the President. What do you feel, sir, na dapat po i-prioritize ang legislative over the impeachment proceeding? Well, as I said, impeachment complaint has been transmitted to the Senate, so it's best to leave it to the sound discretion of the Senate on how they plan on disposing. The Senate President out. So, makita nyo, malumanay siya, sobrang bait. Let's respect the decision of the senators. Mga 2 days ago, may napanood akong pahayag niya. Parang nang gawin niyo naman yung trabaho niyo. Tapos na ang trabaho namin. Constitutional duty niyo yan. Ganon ang dating. Parang palaban nung una. Ngayon, biglang nagbago ang ihip ng hangin, naging respectful na siya sa mga senador. Okay, so, ano bang rason nga na-postpone? Sabi, inuna nilang talakayin ang mga priority bills na dapat maipasa. Which to me, tama lang yun. Kasi, paliwanag ni Senator Escudero, pag hindi nila gagawin yun, from June to up to now, hindi na maipapasa yung 12 priority bills. So, ano bang unahin mo? Yung impeachment? Ano bang? Sinong makikinabang sa impeachment? Taong bayan o ang mga nag-aambisyon na magpresidente? Kaya saludo ako sa desisyong ito ng mga senador, lalo na kay Senate President Escudero. Tama lang na i-prioritize ang mga bills na ipasa. Impeachment, depende na. Kaya June 11 na lang ang reading articles of impeachment. After that, wala na, tapos na. Ang mga prosecutors, wala na daw silang visa. Nag-expire na yung term nila. Ibig sabihin, goodbye. Congressman Joel Chua, Loestro, kung sino pa, depende na sa 20th Congress, bobotohan nila kung ano ang mangyari. And, by the way, June 11 pala, magkakaroon ng plenary. Yun na, didesisyonan ng plenary sa June 11 kung ano ang gagawin sa impeachment trial. At ako, nakikita ko, palagay ko hindi na nila itutuloy. Reading between the lines. Malala nyo, si President Marcos nagsabi na ayaw niya talaga ng impeachment. I believe ito na. Ito na yung... And let's commend the President pag talagang hindi na matuloy. Kasi nga,
napaka-divisive itong impeachment na ito. At walang mangyayari, walang patutunguhan kundi political baggage lang ito. Kaya mag-crossover ba sa 20th Congress? Yan, isang malaking usapin na bahala na rin ang mga senador na papasok. Bahala na silang mag-usap-usap kung itutuloy nila o hindi. Basta, isa lang ang sigurado. Bloodbath. 19th Congress, wala nang bloodbath. Sa 20th Congress, baka sakaling meron pa. Sana naman matuloy pa rin ang impeachment trial sa 20th Congress para magkaalaman. May nabasa akong article kanina, pahayag ni ex-Senator Trillanes. Gustong-gusto niyang matuloy ang impeachment trial dahil ito na daw ang it could end the political career of VP Sara for good. Mai-expose daw ang ties, mga connection ni VP Sara sa mga drug lords. Mai-expose yung kakulangan sa iyang pag-iisip. Mai-expose yung kanyang pagiging magnanakaw. Yan ang mga akusasyon ni Mr. Sunny Trillanes. So, good luck. Ito, sina Senator Hontiveros, Laila de Lima, puros na sila umiiyak ngayon dahil Franz Castro, wala na, nag-rally na sila kahapon. They're trying to put pressure on Senate President Escudero. Kailan, believe din ako kay Escudero. Very, siya, punto por punto. I don't know kung ano ba ito. Sariling decision niya, well and good. Baka binulungan ng Malacanang at pumayag siya. Or baka, baka lang ito yung nabasa ko lang na article ng politico.com. Nililigawan ni Senator Escudero ang suporta ng Duterte Black. Na with this ngayon, na hindi matutuloy, baka sakali ang Duterte Black sa 20th Congress ay iboboto nilang Senate President si Escudero. I don't know kung gaano ito katotoo. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, meron tayong livelihood assistance na ibinibigay sa tribo. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa saging lakatan ni Manoy Sidreno ug akong bisitahon ang iyang asawa. Mayong udto nang. Ay, udto. Nag-aabono ka nang. Nag-abuno ko. Asa day si Manoy nang? Nag-inadlaw. Nanginadlaw. Kay palit og bugas. Oo, nindot na gid kaay ang tubo sa saging ninyo nang Oh, nindot na. So nindot na gid nga tan-awon ang saging lakatan ni Manoy. Tungod kay mga dagko na. So kami tanan nga nagtanom dinhi og saging lakatan 2,000 kapin na ni ang among tanom nga saging lakatan. So daghan-daghan na gyud og mga kita gid nato nga dagko na gyud. Pila gani ni kapunuan ninyong saging ng lakatan nang 170. 170 tanan. So dagan-daghang gyud. Oh. O karon nang unsa imong maistorya bahin sa padayon sa pagpananom sa pagsuporta sa abono. Salamat sa nagtan-aw og video og labaw sa Ginoo nga
Nagpasalamat jud ko kay naay nagsuportar sa amua padayon mi kay kuan ang naay among makasuportar. Salamat kayo Pati nang. akong mga estudyante. Oo. Salamat kayo nang.